Yun o. Meron ng oil. Ayan. Isa rin yan sa dahilan ng misfire. And guys, good day and welcome back sa channel natin. Dito tayo ngayon sa kubo natin ulit. Hindi muna ako nagawa dito kasi may problema si Bios. Ayun, gagawin ko, papalit ako ng valve cover gasket. Kasi anong nangyari, nagpalit ako nakaraan ng ignition coil. May nakita akong mga langis na ibig sabihin from dun sa loob ng makina, pumupunta na dun sa ignition coil yung oil niya. Kaya may problema na yung niya, yung valve cover, yung gasket niya. Yun, kaya yung papalitan natin ngayon. Yan, ito. Meron din siyang mga marking din ng oil eh. Pero ito yung ignition coil niya bago, or nagpalit ako nakaraan. Ito, ginamit ko kasi kaya hindi ko napalitan nung din. At the same time, di pa ako nakakabili nung pamalit nung gasket. Yan. Tagutin ko lang to. Yun o. Wait lang. Namuta ko tanggalin. Tatanggalin ko muna to. Piltan ko na rin yung harness niya kasi para siguradong walang loose connection. Kasi malutong na or natitipap na tong harness niya. Yun o. Meron ng oil. Ayan. Isa rin yan sa dahilan ng misfire. Kaya apalta ko na yung niya. Gasket niya. Yun. Napunta na yung oil dito sa sa ignition coil. Yun, after natin matanggal lahat ng apat na ignition coil, ito naman mga nakakonect na hose yung ating tatanggalin. After nyan, yung mga screw, yan, mga screw yan, ito, dito, yun, lahat yan tatanggalin natin. Yun, may mga leak na siya. Yan, kung halimbawa magpapalit ka nito, then wala kayong idea, mas maganda video nyo para halimbawa ibabalik nyo na, let's say may nalimutan kayong screw kung saan ba dapat nakalagay yun, pwede nyo playback lang yung video, then maano yung screw kung saan nakalagay yan, para may idea kayo. Kumbaga mag-DIY kayo, hindi kayo maliligaw. Yan, tanggalin ko naman itong screw, tsaka ito yung nakakabit dito, yung harness nito, para may angat natin, then tsaka natin matatanggal lahat ng screw nyan. Yun, after natin matanggal lahat ng screw, pwede natin iangat itong valve cover. Yun, medyo mataas na rin kasi yung mga leads nito, kaya sigurado yung gasket dito is worn out na or may problema na talaga. Kasi yan, dami ng langis na naglilik. Yun, mukhang na rin to kasi yun may mga gasket maker siya. Yun, tapos linisin natin yung gasket maker nito, yung mga nasa side. Ayan, tatanggalin natin yan bago natin balik. Yun. Ito, ayan. Sobrang dumi nung makina. Talagang may mga sludge na. Yan, nilinis ko muna para kahit pa naman
mabawasan yung sludge niya. Yun, ito yung papalit natin na gasket. Yun, dito hindi na naman kayo magkakabaligtad paglalagay nito kasi ano yan, nakahubog na yan dito sa cover natin. Yan. Ang binili ko nga pala is yung ano na, original kasi para hindi na ako gagamit ng ano, gasket maker. Yan, papasok nyo lang yan dyan. Hindi kayo magkakabaligtad or magkakamali na magkabit nitong gasket kasi kahubog na yan dyan sa cover natin. Ito yung existing kasi sabi ko yung gasket maker pa siya. Yan, siguro replacement lang yung pinalit doon dati kaya hindi din tumagal. Yun, fit na siya. Pwede natin itong ibalik doon. Yun nga pala, nilinis ko na rin itong ano, yung pagkakabitan niya yan. Nilinis ko na rin ito. Ang daming sludge nung at siguro mag-engine flashing nila ako kasi hindi na maganda yung kulay niya. Puro sludge na siya. Yun, nilinis ko na rin to. Di ba may mga ano siya, yung gasket maker. Iniwasan ko na lang na pumunta siya dito kasi lahat yun papasok doon sa ano, may ipon doon sa trainer. Yan. Pinasok na lang yan. Ito na lang yung lalagyan ko ng gasket maker. Yan. Ito. Tsaka itong part na to. Ito. Yan. Lalagyan ko ng gasket maker. Yan, okay na. Napagta ko. Nikabit ko na yung cover din niya. Yan. Nikabit ko na yung mga screw. Tapos naibalik ko na yung mga hose. Tsaka itong ano niya, ignition coil. Yun.